Kuya Juan, sa mga kamanibela nating mga beginners, magsisimula pa lang, ano ho ang dapat nilang wag piliing motor at ano naman ang dapat nilang piliing motor kung sila ay baguhan? If you are a beginner, ang dapat mo i-consider, again, yung skills mo. Normally, beginner nga, wala pa masyado yan. So, I would recommend, dun muna tayo sa scooter. Para hindi ka na magkakambyo, wala kang intindihan, stop and go lang. Ang pinaka-perfect talaga is scooter. Tapos, mag-vary na lang yan. Ano ba ako, yung maliit na scooter, 110, 100cc, dun ba ako sa 125 or 150cc? Depende na lang yan sa capability mo to handle. And dun na rin papasok yung kaya mo ba yung weight ng scooter na i-handle mo? Kaya mo... Nagsimula tayo sa lower displacement papunta sa higher displacement. Lalabas, nakaipon ka na ng sapat na skill, no? Tama. Para pumunta ka rito. Nakaipon ka ng sapat na skill at saka sapat na budget. Yung mga ibang pinag-usapan natin na motor na nasa mga more or less 50,000, 70, yung mga ganito nasa hundreds of thousands. Kuya Juan, sa mga kamanibela nating mga beginners, magsisimula pa lang, ano ho ang dapat nilang wag piliing motor at ano naman ang dapat nilang piliing motor kung sila ay baguhan? If you are a beginner, ang dapat mo i-consider, again, yung skills mo. Normally, beginner nga, wala pa masyado yan. So, I would recommend, dun muna tayo sa scooter. Para hindi ka na magkakambyo, wala kang intindihan, stop and go lang. Ang pinaka-perfect talaga is scooter. Tapos, mag-vary na lang yan. Ano ba ako, yung maliit na scooter, 110, 100cc, dun ba ako sa 125 or 150cc? Depende na lang yan sa capability mo to handle. And dun na rin papasok yung kaya mo ba yung weight ng scooter na i-handle mo? Kaya mo ba yung power delivery ng scooter na i-handle mo dahil nga beginner ka? At overall, kaya mo ba siyang dalhin? Meron din ako kilala Kuya Bray na mga beginner pero nagbi-big bike agad. Kasi yung iba ayaw talaga ng scooter, gusto malaki kagad. Pero bago sila bumili ng big bike, nag-training muna sila. Yun ang mahalaga. Yes, meron tayong mga proper avenue, proper schools para ma-train. Tinanong mo, ano yung wag bibigin muna ng mga beginner? Parang hindi nyo nire-recommend Hindi para rin, sa mga beginner. yes, hindi nire-recommend. Yung motor na masyadong powerful para sa'yo, tapos yung hindi mo abot. Ay, naku. Diba? Halimbawa, Sinulang ng height sakyan ka natin to Kuya Brian. O, ako Oo, sasakyan ko to. Sample natin ha. Ah. Ang height ko, Kuya Brian, 5'10". So, eto, makikita mo yung paa ko, lapat. So, kahit nakastop po, kaya ko siyang suportahan. Anong height mo, Kuya Bray? 5, eksaktong 5. O, 5. O, sakyan mo to. Papakita natin sa mga kamanibela natin. Dito ka, dito ka. Baka makasira tayo nito mga kamanibela. May tama din bang pagsakay ng... Meron ano din bang yan. tamang Tama naman yung ginawa mo, pero bago mo isampa yung paa mo, titingin ka muna kasi baka may matamaan ka. may sipa tayo mga Always yun, safety yun. Tapos ang pagsakay, suporta na dito. Tapos, pagkatingin mo, kung may tatamaan ka or wala, saka mo na ipupush na gano'n. Okay? O, sige. Ikaw, Kuya Bray. Abot kaya natin to, kamadibela? Subukan natin. Okay. Yan. Okay. Parang hindi... Pag naka-side stand ngayon, abot mo. Oo. O, sige, tingnan natin. Halimbawa, ito yung bibigin mo, tapos beginner ka. Kaya mo bang suportahan? Itayo mo siya. Kaya ko ba itayo siya? Parang hihiwala yung balakang ko. O, Mabigat tutulungan kasi. kita, ha? Tutulungan kita. Titingnan mo ako. Abot ba? Abot? Naka-tiptoe na ako, Kuya Juan. Oo, pero... Pero ano pa, pero hawak-hawak kasi Kuya Juan. Oo, sige, baba ka muna, baka matumba tayo. Oo nga. Yan, yun yung sinasabi natin, Kuya Brian, na beginner ka, then hindi ko marirecommend na kukuha ka ng mga ganitong motor kasi hindi mo kaya siyang masuportahan yung abot ng paa mo yung ground at the same time yung bigat niya. So lalabas pala, hindi ka lang basta makapili ng gusto mo. Dapat yung kaya mo. Yes, marami kasi talaga nagsasabi, gusto ko na to, kaya lang, ganito lang, hindi ko abot, ganyan. So, tama naman yung kinoconsider ng mga ganun. Ngayon, Kuya Juan, napakita niyo na sa akin yung iba't ibang klase ng motor at kung anong paggagamitan. Kuya Juan, alin ba ang pinakamahirap at pinakamadali i-maintain mo dito? Yung mga big bikes kasi, normally mas mahal ang pyesa, mas specialized yung mga langis na gagamitin, yung mga consumables. So, in terms of mahirap sa budget, yung mga big bikes talaga. Dahil nga sa Pilipinas, mas marami na talagang scooters out in the market. Mas madali sila i-maintain in the sense na mas available ang pyesa, mas marami ng mga
talyer, mga service centers, mga 3S shops na tinatawag na magki-cater. Kasi yung mga big bikes, isa rin sa nagpapahirap na i-maintain sa kanya, hindi lahat ng motorcycle shops kaya siya i-handle. Whereas, yung mga scooters na mga maliit na displacement katulad nito, marami nang kayang gumawa kung hindi ka mismo dun sa kasa magpapagawa. Saka dahil nga mas marami na nag-o-offer ng mga pang-maintenance sa mga scooters, sa mga small displacement, mas makakapili ka na kung ano yung mas okay gumawa para sa'yo. Tsaka syempre, ano yung pasok para sa budget mo. Kaya yan mga kamanibela, ngayon na alam na natin kung paano pumili. Wala palang perfect na motor, Kuya Juan, no? Parang perfect partner. Ito naman kasi, partner natin sa kalsada, Kuya Juan. Tama. Kaya yan, maraming salamat Kuya Juan sa inyong manibela tips natin para sa ating mga kamanibelang na nanonood sa atin ngayon. At ang dami ko pong natutunan. Salamat kay Kuya Juan. Baka ang ating mga kamanibela nagche-check na din ng mga motor na bagay sa skills at budget nila ngayon. For more tips and practical advice, subscribe and follow na kayo sa ating official Manibela account.